Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? The perils of pride is our topic tonight. Ang danger ng pagiging boastful, ang danger ng buhay na kinabuhi sa God. The greatest sin of all sins is pride. Sayot na ang unang sala, kinakadako na sala na nagtabo sa langit ay ang God mo, kagisok ni Lucifer when he challenged God for being so arrogant. He said, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregation. I will be like the Most High. There are 5 eyes that we mentioned on that verses in Isaiah 14. Of course, we know that he was thrown down by God here. He was cast down by the Lord because of pride. Isa kini sa bantayanan sa atong mga kinabuhi. Pag nagabot ang God mo, diha moabot-abot ang daghang mga kabungkagan. By nature, we are born proud. We are born arrogant. We are born selfish. Amen. In other words, na ipanganak tayo sa instinct lang pagkatao ng tao ay naan ang mananggan hulaan. Naan ang pagiging selfish. In fact, if you study the fall of man, sa kailangan ni ang resulta ng ilang sala, nung sila nakasala, is selfishness. Instead of saying, Lord, I'm sorry. Lord, forgive me. Anong sinabi nila? Kasi yung babae na binigay mo sa akin. Ang babae naman, nung kinonfront ng Panginoon, well, not me, yung ahas na. So blaming others or selfishness is the result of pride. And the moment na maparibon ka ni Ani, nasaling katanan kung sa hita mo kay King Nebuchadnezzar, the animal chapter, we have studied this before, nabigapang siya sama sa usa ka mananap. Mikaon ng grass like oxen, sabi ng Bible. Until nami-paubos siya, nag-repent siya, nag-humble siya. Yung naman ang pinakasolusyon ng pride, humility. Amen. Magpaubos tayo sa Panginoon. Dahil pag nagmamataas tayo, lalo pa tayo ibabagsak ng Panginoon. So tignan natin ang mga perils ng pride dito sa ating topic nito. Ano-ano ang mga danger? Bakit ang tao nagiging garbuso? First na ating nakita kay King Nebuchadnezzar is personal exaltation. In-insult niya ang kanyang sarili. Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? So, hindi mo makita diha na diha lang daan sa iyang mga termino. Wala na makita na, Lord, thank you for giving me this ability to build this kingdom. Thank you, Lord, for helping me or making me able or enabling me or giving me such talent na nakahimo ko niyan. None has been mentioned about God in his statement. Ang tanan puro ako.
is the hanging garden of Babylon. Ay nagpahimok siya ng garden na nakahang lang. That was, of course, I already explained in our lesson on the 7 wonders of the kingdoms before this conference, na ang rason bakit nagpatayo si King Nebuchadnezzar ng hanging garden dahil ang kanyang napangasawa ay gikan sa forest, isang matawag nato na use sa forest. So, nung napangasawa niya, medyo malungkot ang asawa niya dahil na-use sa forest, na-use sa mga flowers, maybe yung mga orchids dito, yung mga nakahang na mga flowers. So, para hindi malungkot ang kanyang asawa, ay nagpatayo siya ng hanging garden of Babylon para hindi na mingawon ang iyang asawa dito sa forest na binataan niya. Doon siya lumaki. And he was used to see all the beautiful flowers and all the gardens in that forest. So when she was married to King Nebuchadnezzar, ay para siyang out of place doon sa kingdom ng Babylon. Saan na yung mga nilakihan kong mga garden? Saan na yung mga flowers dito? So malungkot siya, and to solve that problem of loneliness, King Nebuchadnezzar, with his ability and power, na ipatayo nila ang tinatawag na hanging garden of Babylon. But, inanti niya ang glory, personal exaltation, itinaas niya ang kanyang sarili, mag-ingat tayo sa when we do some great things, when we accomplish things. Minsan, pag may mga nagawa na tayo ng malalaki sa gawaan ng Panginoon, minsan ang pangalan natin ay nagiging nasa taas na, mag-ingat tayo, baka ma-exalt natin ang ating personal na buhay instead of God. Amen? Amen. So, personal exaltation. Initaas niya ang kanyang sarili, itinaas niya ang kanyang accomplishment, itinaas niya ang kanyang nagawa. Instead na pasalamatan ng Diyos na naglalang sa kanya. Lahat ng ating accomplishment, dapat natin alalahanin, hindi natin nagawa ito kung wala ang tulong ng Diyos. Amen. Maaaring nagbigay tayo ng malaki sa simbahan, huwag tayong magmamalaki. Ang binibigay natin, ang lahat ng blessing ay nagmumula din sa Diyos. Amen. Lahat ng every centavos that we have comes from God. So, pasalamat tayo na pinagpapalang niya tayo. In fairness, I was blessed the other day. By the way, I was able to pay the rental yesterday. Grabe ng tigong, Sister Janet was able to send aside from her tithes last week, last conference of 6,000, including na dihapanan ang iyang mga love mission, etc. Nagpadala na naman siya ng P5, 2,000 to 3,000 tithes, 2,000, and then 1,000 yata ang love para sa akin, something like that. At Thanksgiving, 1,500 ang love. So, sabi ko, may tao pa pala na ganito, na kahit wala ng simba-simba, malayo na, and yet, they are still, they are still generous sa ilang pagbibigay. So far, nakita nato na itanaw niya ang iyang kabalas na bini, ang iyang utang na, kung baga sa ano utang na loob, na dito siya lumago, dito siya nakakita ng tama na doktrina, and in spite na transfer siya doon sa lady hanggang ngayon, hindi siya nagpipilosip sa ano ng Baptist doon, dahilan lang sa walang makaringulat na attendance only. And nakakalungkot na may mga tao pa na gano'n na kaya nilang itayo ang kanilang bandila in spite sa sitwasyon. At tutusin, wala naman ako nagsisimba doon, bakit magpapadala ka ng tithes? Hindi naman ako aktibo doon. And yet, she was still active in sending her tithes. Yan ay Satan pa rin sa iba sa inyo din.
you have been enjoying coming to church, enjoying all the privileges, the preaching and everything, and yet you are very, very stingy in your support financially in the work of God. Minsan, sampal sa atin yan, na may mga tao na hindi kagaya ninyo na nag-i-enjoy ng blessing, physically, materially, and spiritually, and yet they are honest and they are generous in their giving. So sana hamon sa inyo, magiging hamon sa atin, magiging habit, challenge sa atin, na tayo nandito na, nag-i-enjoy ng lahat, and yet hindi pa tayo fully supported sa ating paglilingkod sa Panginoon. May mga tao na, like Brother Oscar, ilan lang nagbalik si Brother Oscar, hindi po sila binibigyan ng glory. Ginagamit po silang testimony to challenge sa ma-challenge tayo na may mga tao na gano'n. O nakabalik na ngayon, faithful siya sa kanyang monthly, sa kanyang kahit sa offerings. And in spite na they do not enjoy the privilege of coming to the Sunday here, and yet they are supported in the ministry. Yan ang kailangan natin mga tao na hindi maglubad, mawala man sa simbahan, mapalayo man, wala nang matawag nato na privilege sama nato din, and yet they are still consistent and faithful in their giving. So praise the Lord for that. We need to pray for Amen. Brother Oscar and Sister Janet sa ilang sitwasyon karon na wala silang fellowship, wala silang feeling. I hope na mapasok na ang ating mga sermon sa YouTube. Nakapasok na si Brother Jed. I'm hoping na si Brother Daniel makapasok na. I believe mas more of the yung kay Brother Nelson. So Christian po naman ang gamit ni Brother Jed. Marinig pa rin ang naipasok niya ng mga sermons. I believe makatabang ito sa mga members nato na like sa Manila. We only meet once a month in Manila. So kung may mga YouTube na tao, may mga mensahe na napapasok, sila Brother Scott and Brother Chong dito sa Manila and other believers like the Kabubon sisters and brothers can just watch our YouTube, our services, and listen to the preaching. Amen. At nakakaroon din sila pagkain spiritual. So ipag-pray natin yan. Tayong naririto, be sure to be supported in all our visions and missions in the church. So isa ito na pwedeng ibabagsak ng ating buhay, isang danger na sa oras tayo magkaroon na ng personal exaltation. Yung personal na pagtaas ng ating sarili. Tinataas na natin, kinakalimutan na natin ang Panginoon. Hindi na natin nare-recognize ang kanyang power, ang kanyang biyaya na siya nagsustinat na natin. Maabot sa panahon na nagtuo na ka sa atong abilidad, in ani ang itabukay pinti mo katisay. Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty. Sinabi niya pa, my majesty, sabi ang termino na ginamit niya. Might of my power. Ang lakas ng aking power, ng aking kapangyarihan, sabi niya. Hindi madalis na talagang isa sa wonders of the world ang kanyang ginawa, yung the Great Babylon, yung tinatawag natin isang kingdom na during that time was the greatest kingdom. Lahat ng mga hari ay magyaob, mag-bow down kanila. Na inunduman niyo itong nadamo sa kahoy, na nahilo na siyang sama sa usap at kahoy, isang tree na malambong na, malaki na ang mga tinatawag na branches at mga bunga, at marami niyang mga ibon na nagpapasilong doon. Interpretasyon ni Daniel, yan ay mga nasyon, mga tao na tinitingala ka na at nagpapasilong na sa ilalim mo, kumakain ng mga blessing mula sa iyo, pero lumalaki na ang ulo mo, hindi mo kami sa may copy natin paminsan-minsan ang ulo natin, baka lumalaki. Bantayan natin. O baka lumalaki na, bantayan niya ang pagtaas ng ating sarili. Personal exaltation. Number 2.